Praise the Lord. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa aklat ng Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3 verse 19. Babasahin natin sa Legacy Standard Bible. Sabay-sabay nating basahin. Therefore, repent and return so that your sin may be wiped away in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Let us all bow down and we will pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship, Lord God. We magnify your name, Lord Jesus. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, sa mayaman niyo pong biyaya sa aming mga buhay. Patuloy po kaming nakakatayo dahil sa iyong biyaya, Panginoon, sa amin. Patuloy po naming nakakapagsama-sama po kami sa lugar na ito dahil sa iyo pong biyaya, Panginoon. Para alalahanin kung gaano ka po kabuti sa aming mga buhay, kung gaano po ang iyong pag-ibig na inalay niyo po ang iyong buhay, Panginoon Jesucristo, para sa amin. Salamat po sa gabing ito, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Bigyan niyo po ng kapahingahan ng aming pong napapagod na isipan, Panginoon, ang napapagod na katawan, Lord God. Let our hearts, our minds rest on you this evening, Lord God. And may we find refreshness, Panginoon, ng aming puso, ng aming kaluluwa. Salamat po, Panginoon. May you continue to be glorified in our lives. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan na Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Sige po. Praise the Lord. Pwede ba nating, bago tayo magsimula, batiin natin yung bawat isa, kamayan po natin, mga kapatid. Thank you, Lord. Sige po, kamayan ninyo ang bawat isa. Thank you, Lord. Tumayo po tayo. Ayan. Praise, sound check. Lakasan natin konti lang. Konting ano na lang. Praise, sound check. Sound check. Sound, mic test. Sound check. Mic test. Yan. Okay. Sound check. Tago ako dito sa likod. Praise. Okay. Yan. Batiin po natin. Yan. Yung mga may birthday. Happy birthday. Praise. Amen. Purihin ang Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Praise the Lord. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Nakakapagpatuloy tayo. Praise. So, gaya po ng sinabi ko po, ready na po tayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga ready, magsabi Amen. Amen. Ang inaantok, Amen. Ayun. Huli. Kailangan mas mabilis pa. Okay. All right. Praise God. Simulan natin ang ating word for tonight. Praise God. Amen. Nahuli kayo, ha? Gaya po ng sinabi natin last week, mayroon po tayong bagong series. Ano po yung bagong sermon series natin? Paanyaya or God's Invitation. Gaya po ng nabanggit natin last week, ito po ay nagbunga sa binigay sa atin ng Panginoon. While I was driving, may kantang nag-play doon sa Spotify. Ang title ng kanta ay Paanyaya. Then, God gave me the series of topics. Sabi ko pa kay Sister Cherry, Mami, sabi ko, i-type mo sa WhatsApp, i-send mo sa akin, baka makalimutan ko eh. Habang nagda-drive kasi, hindi ko naman ako pwedeng huminto. At mag-type ganun po ako sa'yo, pagka binibigyan ako ng message ng Panginoon or ideas, kailangan ko isulat kasi baka makalimutan ko eh. Sabi ko, Sister Cherry, Mami, i-type mo sa WhatsApp, tapos i-send mo sa akin. So, tinype niya, some few topics, tapos dinagdagan ko na lamang pag-uwi. So, it is a 8th sermon series po ito about paanyaya or God's gracious invitation. Yung mga imbitasyon ng Panginoon sa atin. Last week, ang imbitasyon ng Panginoon sa atin ay manampalataya, to believe.
No? It's a gracious invitation of God na manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yun lamang ating salvation, yun lamang ang paraan para tayo iligtas ng Panginoon. Ang manampalataya, magbigay tayo ng buong pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Amen? So yun po yung last week. Ngayon po, ang ating pong topic is about invitation of repentance. Ito po yung invitasyon ng Panginoon na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ang ating pong teksto ay Acts 3:19, God's invitation to turn from sin, or yung nga pong repent, invitasyon ng Panginoon sa atin. True faith is accompanied by genuine repentance. So last week about faith, pananampalataya, so ano yung kaakibat po nito ng pananampalataya? Repentance. So ito yung topic natin. Before I proceed, let me share to you mga kapatid, a short story. Na-share ko na to before. Meron po isang bata, a young boy, who was playing inside his grandfather's house. Ito pong maliit na bata na ito. Naglalaro siya sa bahay ng kanya pong lolo. At ang nangyari ay natabig niya yung pinakapaboritong mug ng kanyang grandfather. No? Basag po ito, na-shattered ito. Tapos ang ginawa niya, sa takot niyang pagalitan siya ng kanyang lolo, kinuha niya at itinago niya sa cabinet. Ano? Pagkatapos nun, hindi niya nakita pala siya ng kanya pong ate. No? Nakita siya ng kanyang ate. Pagkatapos nun, tinago niya, sabi ng kanyang ate, nakita ko lahat ng pangyayari. No? Nakita ko lahat, sabi niya, yung mga nangyari. At pagkatapos nun, sabi po niya, okay, hindi kita isusumbong, pero may kondisyon ako. No? Ang kondisyon ko ay lahat ng aking trabaho ay iyong gagawin. Di ba? Time niya na maghugas ng plato, yung batang lalaki. Time niya na maghugas. Pero ang sabi ng kanyang ate, ikaw ang maghugas ngayon, ha? Tapos, gusto niyang umangal ng batang lalaki, gusto niyang umangal, hindi, ikaw ngayon ating naka-schedule. Pero sasabihin ng kanyang ate, papaalala sa, ang baso ni Lolo. Laging ganon. Tapos, maglilinis na ng kanilang room. Ang sabi nung bata, ate, ikaw na ang tagalinis. Ang baso ni Lolo. Dilinis siya. Medyo talagang hirap na hirap ng kanyang kalooban. Lahat ng trabaho buong maghapon ay ginawa niya dahil sa takot sa kanyang lolo, dahil isusumbong sa kanya ng ate. No? Dahil sa pagod niya, talagang bigat na siya. Sabi niya, hindi ko na kaya, ayoko na magtrabaho, at ganito, napapagod na ako. Ang ginawa niya, lumapit siya sa kanyang lolo. Sabi niya, siyempre, nahihiya pa siya, takot siya. Sabi niya, Lo, meron po akong sasabihin sa inyo. Alam ko na, sabi ng lolo niya. May CCTV tayo, anak, sabi ng kanyang lolo. Alam ko na. No? Tapos sumingi siya ng tawad sa kanyang lolo at doon nahimasmasan siya, nawala yung kanyang kabigatan sa kanyang puso. Ngayon, lumabas siya sa pagkatapos, pinatawad siya ng lolo niya. Sabi niya, alam ko na, nakita ko sa CCTV lahat. Kailangan mo lang lumapit, pinatawad na kita. Sabi ng kanyang lolo. Paglabas niya doon sa room ng lolo niya, nakita siya ng kanyang ate. May bagong trabaho, sabi ng ate niya. Yung baso ni Lolo, tandaan mo. Sabi niya, pinapaalala naman nung kanyang ate. Ang sabi na ay, pinatawad na ako ni Lolo. Alam niya lahat, nakita niya lahat, at pinatawad ako ng Lolo. Minsan, mga kapatid, ganun din tayo pagdating sa kasalanan. Imbis na i-confess natin, ihingi natin ng tawad sa Diyos, imbis na mag-repent tayo sa harapan ng Panginoon, tinatago natin ang kasalanan. Anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng kabigatan sa ating puso. At ginagamit ng kaaway na tools ito para tayo ay hindi magpatuloy sa ating pamumuhay Kristiyano. Dahil hindi natin ikinukumpisal sa Diyos, dahil hindi tayo nagre-repent sa harapan ng Panginoon, tinatago natin yung ating mga kasalanan, ginagamit ng kaaway, sasabihin sa atin, isa kang makasalanan. Hindi tayo makausad sa ating buhay pananampalataya. So it is a gracious invitation of God for us to repent. Tayo ay magsisi, tayo ay lumapit sa Diyos at ihayag natin ang ating mga kasalanan. Today, let us understand what true repentance is all about. Ano ba ang tunay na repentance, paghingi ng tawad at pagtalikod sa kasalanan? Number one,
the command to repent. Yung pag-uutos ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya o mag-repent. Acts 3:19, sabi rito, basahin natin sabay-sabay, "Therefore, repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord." Tandaan po natin, una, ito'y pag-uutos ng Diyos. Ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagre-repent, mga kapatid, ay pag-uutos ng Diyos. Ano nga ba ang repentance? Ang repentance po, biblically speaking, is from the Greek word metanoia. Ang ibig sabihin, fundamentally means change of mind. Pag sinabing change of mind, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin, pag binago mo yung kaisipan mo patungkol sa kasalanan, ibig sabihin, babaguhin mo rin magbabago rin yung iyong puso, magbabago rin yung iyong direksyon ng buhay. So, hindi lamang ito yung pangkaraniwan nating alam na pagka sinabing repentance ay nangungumpisal ka lamang. Hindi po. Pagbabago ng iyong isipan. Sa isang bagay, iisipin mo ng itong bagay na ito ay kasalanan, ito ay labag sa Diyos. Kung ano yung pananaw ng Diyos patungkol sa bagay na yon, kunwari kasalanan, ganun din yung pananaw mo patungkol sa magbabaguhin mo yung isipan mo. So pag binago natin yung isipan natin, magbabago ang ating puso, magbabago rin ang ating direksyon. Dati okay lang sa'yo ginagawa yung kasalanan. Kasi nga, akala mo okay lang eh. Akala mo hindi mo na-offend ang Diyos. And the moment you repent, aaminin mo na ito'y labag sa kalooban ng Diyos, I offended the heart of God, nasasaktan ko ang puso ng Diyos, tatalikod ka sa kasalanan. Yun pong ibig sabihin ng repentance. Repentance is a spirit-enabled change of mind. Tandaan niyo yung word, Spirit-enabled. Hindi ito yung parang tayo ang nag-enable ng ating sarili para tayo ay lumapit sa Diyos. Apart from God, we are nothing, mga kapatid. Hindi mo kayang mag-repent sa ganang sa iyong sarili. Kailangan ng banal na Espiritu na i-convict ka sa iyong mga kasalanan para ikaw ay mag-repent. Tandaan natin, fundamentally, it means a change of mind. Spirit-enabled change of mind and heart through the power of the gospel. Paano nagre-repent ang isang tao, mga kapatid? Ito ay galaw ng Espiritu sa puso ng isang tao, ng isang Kristiyano, kapag nakapakinig siya ng salita ng Diyos, yun yung ginagamit na, kaya nga tandaan natin, mga kapatid, Romans 1:16, for the power of the gospel, anong sabi nun? I am not ashamed of the power of the gospel, for it is the power of God. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone. Yung salita ng Diyos makapangyarihan. Alive and active. So when we speak the Word of God, when we read the Word of God, ang nangyayari sa atin, kinakausap, kinukonvict tayo ng banal na Espiritu. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Ngayon, pag kinonvict tayo ng banal na Espiritu, magkakaroon po tayo ng tinatawag na repentance. Magbabago ang ating isip, magbabago ang ating puso, magbabago ang ating direksyon. Yun ang ibig sabihin ng, kaya it is Spirit-enabled. Hindi pwede yung sarili mo lang. Walang nagre-repent, hindi totoong repentance kapag tayo lang. Parang sarili lang natin yung ating, yung mentality lang natin ang ating binabago sa sarili nating lakas. Repentance is God's command, inutos ng Diyos. Repentance is often used as a summary term for conversion because it highlights the sinner's need to abandon rebellion against God. Pag babasahin natin ang Biblia, pag pinag-uusapan yung pagbabagong buhay, laging nababanggit yung repentance. Kasi it is a summary of conversion. Pag sinabi natin nagbago ang isang tao, sinasummarize ng Bible, yung word, ginagamit ng Bible yung word na repentance. Kaya mapapansin niyo pag nagbabasa kayo ng Bible, repent and believe. Kasi nga, it's a summary ng conversion ng isang tao. Mga kapatid, nandiyan kayo? Nakikinig kayo? You will abandon rebellion. Kasi lahat tayo in rebellion against God Sabi nga ng Biblia, we are enemies of God. We were enemies of God, past tense. Tayong mga Kristiyano, mga kaaway ng Diyos, nagre-rebelde tayo sa Diyos. So the moment we believe, merong repentance na nangyari. Ibig sabihin, nagbago ang iyong isipan.
Mula sa pagtalikod sa Diyos, ngayon ay humaharap ka na sa Panginoon, nananampalataya ka na sa Kanya, nagtitiwala ka na sa Panginoon. So yun ang ibig sabihin. God does not want anyone to perish in hell, but He wants everyone to repent. Kaya nga pinag-uutos ng Diyos eh. Pinag-uutos ng Diyos na mag-repent tayong lahat. Magsisi tayo, talikdan natin ang mga kasalanan natin. Invitasyon ng Diyos ito. Bakit? Ayaw niyang mapahamak tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ka ni Lord na mapahamak. Kapag lumalabas tayo sa labas, mga kapatid, when we are doing our daily endeavors, tignan natin yung mga tao. Tandaan natin, lahat ng tao ayaw ni Lord na mapahamak. Ayaw ni Lord na mapahamak. He wants everyone to repent. Sabi ng 2 Peter 3:9, basahin natin sabay-sabay, the Lord is not slow concerning His promise towards you, not wishing that any should perish, but reach to repentance. Anong nais ng Panginoon? Lahat ay magsisi sa kasalanan. Lahat ay talikuran ng kasalanan. Lahat ay magbago ng isipan. Yun ang naisin ng Panginoon. Similarly, Paul says, God commands all people, Acts 17:30. Ito, napakalinaw. Ano ang utos ng Diyos sa lahat ng tao? Magsisi. Ayan, sabi ng Biblia, God commands all people everywhere to repent. Pinag-uutos ng Diyos na tayo ay mag-repent, magsisi, talikdan ang ating mga kasalanan. So, ang ibig sabihin ng repentance, it involves change of mind towards sin and God. Pag sinabing repentance, babaguhin mo ang isipan mo patungkol sa kasalanan, iisipin mo na ang kasalanan ay kasalanan. Andiyan kayo mga kapatid? Minsan kasi iniisip natin, hindi naman kasalanan. Ginagawa nung kasama ko eh. Ginagawa naman ng mga tao sa mundo. Common na yan eh, hindi na kasalanan. Iisipin natin, babaguhin natin ang isipan natin patungkol sa kasalanan at patungkol sa Diyos. Kasi nga, we are in rebellion against God, so pag nag-repent ka, nawawala na yung rebellion na yon. Tumatalikod ka na dun sa rebellion na yon. So, faith and response are two sides of the same response to the gospel. So, when we proclaim the gospel, pag meron po nag-preach ng gospel, ang response doon dalawa. Faith and repentance. Kaya mapapansin natin sa Biblia, anong sinasabi ng Biblia? Repent and believe, repent and believe, repent and believe. Kasi nga, itong dalawa na to, distinguishable, ibig sabihin, pwede mong i-distinguish, magkaiba siya, pero inseparable, hindi mo pwedeng paghiwalayin. It is our response to the gospel. Pag may nag-preach ng gospel, dalawa ang response ng isang tao. Mag-repent at saka manampalataya. Pag sinabi natin repentance, alisin muna natin yung pangungumpisal, hindi lamang yung pangungumpisal. Tandaan natin ang repentance from the Greek word metanoia, a change of mind. You need to change your mind. Dati, hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngayon, naniniwala ka na, nagbago yung isipan mo, di ba? Iniisip mo dati na hindi ka makasalanan, ngayon iisipin mo, ako pala yung lubos na makasalanan. Change of mind yon, repentance yon. Kasi nalilito tayo pag sinabi natin repentance, akala natin pangungumpisal lang. Walang naliligtas sa pangungumpisal lang. Sasabihin mo, pagka nangumpisal ka lang, ito po yung aking mga kasalanan, no? Ginawa ko ito nung bata ako, hindi ka maliligtas dun eh. Walang naligtas sa pangungumpisal. Repentance is a change of mind. Tandaan natin mga kapatid. When a person truly believes in Christ, he necessarily turns away from unbelief. Kapag ka siya po ay, kunwari, may nag-preach ng gospel about salvation. Ang ginawa nung tao na yon, he turns away from unbelief. Dati hindi siya naniniwala, di ba? Nandito siya naglalakad. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Dinalikuran niya ang Diyos eh. So kapag ka nakapakinig siya ng gospel, anong gagawin niya? Kailangan siyang tumalikod. That's repentance. From unbelief to belief. So, nandun yung repentance to faith. Nakita natin, kaya nga, distinguishable, pero inseparable, hindi mo pwedeng paghiwalayin eh. Kailangan mong baguhin yung isipan mo patungkol sa unbelief, then tatalikod ka, mananampalataya ka.
Kaya nga, necessary element yung dalawa na yun eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Kaya nga, 180-degree turn. Self-righteousness and sin, that turning is repentance. Dati, hindi ka naniniwala. Dati, iba yung paningin mo sa Diyos. No, mga kapatid? Iba yung paningin mo sa kasalanan. Okay lang magkasala. Ngayon, nagbago na. Ibig sabihin, you turn 180 degrees. Genuine conversion begins with repentance. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa repentance. Nagsisimula sa pagsisisi. Bakit natin sinabi yun? Biblical conversion is a radical spiritual transformation. Pag sinabing conversion, talagang nagbago ka. Hindi lamang nagbago sa labas. Minsan marami nagbago panlabas lang eh. Naging religious lang. Adya kayo? Nagpalit ng damit, pero hindi nagpalit ng puso. Papasturi ng itsura. Pero ang buhay hindi nagbago. Hindi yung genuine repentance. Adya ka mga kapatid? Talaga namang very religious. Yung buhok parang pinalitada. Parang sabi nila, pinadilaan sa kalabaw eh. Sa probinsya, yun sabi, parang kang pinadilaan sa kalabaw. Yung buhok, tapos nakasarado yung parang hindi makabasag pinggan. Sa labas, pwedeng na parang nagbago. Pero ang conversion, mga kapatid, anong sabi natin? Ang conversion is radical spiritual transformation. Sa loob, palabas. Meron munang nangyari sa loob na conversion, pagbabago, bago sa labas. Tandaan natin yung ibig sabihin ng conversion. It means turning away from sin and self-centeredness and completely turning towards God through faith in Jesus Christ. It is an inward change of heart and mind that naturally results to a new direction of life. So anong ibig sabihin ng conversion? Nagbago ang puso mo, nagbago ang espiritu mo, nagbago na rin ang direction mo sa buhay. Nagbago ng iyong isipan. Yun ang ibig sabihin ng conversion. So, ang conversion daw, kailangan ng genuine repentance. Kapag walang repentance, walang tunay na pagbabago. Tandaan natin yan mga kapatid. Kung walang pagsisisi, walang mababago. Hindi nagbabago. Just as a person cannot face two directions at once. Hindi pwede mga kapatid. Dalawang direction, for example, east and west. Hindi pwedeng nakaharap ka pareho. Pero na lang kung si Karamina ka, yung soap opera doon, yung dalawa yung mukha. Meron pala yun naalala ko eh. Pero ang isang normal na tao, pero ialis na natin si Karamina. Fiction lang yun eh. Ang isang tunay na tao, mga kapatid, hindi pwedeng naka-face ka sa kasalanan, naka-face ka sa pananampalataya sa Panginoon. Walang ganon. Kailangan mong talikuran yung kasalanan, humarap sa Diyos, manampalataya sa Panginoon. Kaya it requires repentance. Yun ang tunay na pagbabago. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Genuine conversion, therefore, begins with repentance, finds its fulfillment in faith. Nagsimula sa paghingi ng tawad or pagbabago ng isip patungo sa pananampalataya. Many people don't change because there is no true repentance. Hindi magbabago ang isang tao pag walang tunay na pagsisisi. Matagal na ako nagpapastor mga kapatid. Hindi naman matagal. Siguro 16 years, 15 years. Marami na rin ako mula pagkabata na sa simbahan na ako, marami na rin ako naranasan. May mga tao nagkakasala. Matitindi yung mga ginawang kasalanan. Kukumprontahin mo, parang wala lang nangyari. Walang tunay na pagsisisi. Pagkatapos nun, matidiscern mo naman kung may pagsisisi sa puso o wala eh. Matitinding mga ginawa. Pagkatapos nun, uulit lang. Hindi tunay na pagsisisi. Kaya hindi nagbabago dahil walang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Tandaan nyo, hindi magbabago ang isang tao kung walang tunay na pagsisisi. It is God's invitation to us na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. So acknowledge God. Anong gagawin natin?
It is God's command na tayo ay magsisi. Anong gagawin natin? Acknowledge God's authority over our lives. Diyos, ikaw po ang Panginoon sa aking buhay. Hindi po ako ang boss. Kasi nagiging self-centered tayo pag walang pagsisisi. Ako masusunod. Gusto ko ang mangyayari. Ito ang tama. Ito ang tama. Pagka ikaw, in-honor mo ang Panginoon, sinabi mo na ang Panginoon, ang Diyos sa iyong Panginoon, siya na ang masusunod. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang nasa trono ng iyong puso. Ang Panginoon na, mga kapatid. So, doon natin gagawin natin ang repentance. Repentance is not optional. It is God's command. Tanungin po natin ang ating sarili. Saang mga lugar, area ng aking buhay na nagre-resist ako sa Diyos? Isipin natin, bigyan natin ng oras, minuto yung ating sarili. Saan ang area ng buhay ko na nagre-resist ako sa Panginoon? Ako ang nasusunod. Hindi ko sinusunod si Lord. Saang area ng buhay? Where I'm still living in rebellion, saan ka nagre-rebelde sa Panginoon? Ayaw ng Lord gawin mo yung bagay na yan, patuloy mo pa rin ginagawa. Acknowledge God's authority over your life. Lord, ikaw po ang Panginoon, hindi po ako. Dito sa area ng buhay ko na ito, nagre-rebelde po ako sa iyo. Dito sa area ng buhay ko na ito, sa pagtatrabaho ko na ito, sa pakikipagsalamuha ko sa mga pamilya ko, sa kapwa ko, no? Stop minimizing sin. How we will apply those truth? Minsan, mga kapatid, minimize natin yung kasalanan eh. Repentance begins when we stop excusing, redefining, or softening sin. Minsan, nire-redefine natin yung kasalanan eh. Malinaw namang kasalanan, ay hindi. Ano lang po yan eh. Maliit lang na yan eh. White lie lang po, pastor. Sabi mo sa katabi mo, kasalanan pa rin yun. Taasan mo ng kilay, kasalanan pa rin yun. We redefine sin, we minimize sin. Hindi, ano lang naman. Pastor, tikim-tikim lang naman eh. Nagsiyula sa mga tikim-tikim. Hindi, ano lang naman, pastor, yung... konting pang-chichismis lang naman, hindi naman hindi naman broadcast. Hindi man ako katulad ni brother. Si brother matindi pastor eh. That's excusing. Minimizing. Redefining sin. Pagkasalanan, kasalanan. Kapatid? Amen? Sabi mo sa sarili mo, pagkasalanan, kasalanan. Pinag-utos ng Panginoon sa atin, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. So that's how we apply. Number 2, the turning of repentance. Same verse, therefore repent and return. Number 2, the turning of repentance. Yung word na and return. Repentance is more than sorrow. Akala natin ganun lang ang repentance eh. Kaya hindi tayo magbago-bago sa ating buhay kasi ang akala natin, kailangan umiyak ka lang eh. Okay na yun. Umiyak ako, okay na yun. Repentance is more than sorrow. There are 2 Greek words for repentance. Ito, naituro ko na before. Yung unang Greek word for repentance is from the Greek word metanoia. Ang ibig sabihin ng meta, change. Noia or nuos means mind. In the New Testament, metanoia goes beyond a mere intellectual change. It refers to a change of mind, heart, attitude, and directions towards God. Tandaan niyo yung ibig sabihin ng unang Greek word for repentance. Ha? Pag nabasa niyo yung word na repentance sa Bible, hindi lang, kasi sa English, repentance. Pero sa Greek, merong iba't ibang Greek word. Una, metanoia, ibig sabihin, change of mind, change of heart, change of direction. Yun ang ibig sabihin ng metanoia. Pangalawang Greek word is metamelomai. Ibig sabihin ng metamelomai, afterward or to care, be concerned. Ibig sabihin, pagkatapos, saka lang naging concern. Pagkatapos mo gawin yung kasalanan, saka ka lang nagkaroon ng care. Tapos na eh. Ibig sabihin nun, literally, to feel regret afterwards. O, ginawa mo yung kasalanan. For example, may ginawa kang kalokohan sa
sa bayan nyo, nabarangay ka. Ay, wag po, kapitan. Wag niyo po kay kulong. O hinuli ka ng mga tanod, o kaya sa presinto. Nagsisisi ka dahil nahuli ka. Yun yung ibig sabihin ng metamelomai, to care afterwards. Ang ibig sabihin nun, to feel regret afterwards. Yun yung dalawa. So, ang ibig sabihin mga kapatid, this word emphasizes regret, remorse, sorrow, emotional distress. Emotional lang What one was done. It focuses more on feelings than on genuine turning. Yung feeling mo na nagsisisi ako kasi nahuli ako O kung hindi pala nahuli, okay lang. Diyan kayo kapatid. Mapapansin natin sa balita kapag may mga nahuli. 'Di ba? Naku po, hindi ko na po gagawin. Patawarin niyo po ako. Umiiyak. Metamelomai feelings. Regret afterwards. Itong example na yan, mga kapatid, si Judas. Ang sabi ron, Matthew 27 verse 3, sabi dito, Then Judas repented himself. Yung word na ginamit sa English, repent din Pero sa Greek word, pag pinag-aralan mo, metamelomai. Pagkatapos ni Pedro magsisi, anong ginawa niya? Nagpakamatay. Hindi tunay na pagsisisi. Pero si Pedro, nagkasala sa Diyos, 3 beses pa pinagkaluluan ang Diyos, pero nagrepent. Anong nangyari sa kanya? Binago niya yung kanyang ways. Nagbago ang kanyang buhay. Ginawa pa siyang leader ng Panginoong Hesus sa mga disipulo. Nakita niyo yung dalawang repentance? Yun yung ibig sabihin ng metanoia at saka metamelomai. Ang tunay na repentance, nagbabago talaga ang buhay. Amen? Nagbabago ang buhay. Therefore, repentance is not when you cry, but when you change. Sabihin nyo sa tabi mo, mga kapatid, sabihin natin sa tabi na, repentance is not when you cry. Not when you cry, but when you change. Ayan. Yung repentance, hindi yun yung pag umiyak ka, kasala po ako. Diba? Kaya hindi tayo doon sa, okay naman yun, minsan talaga naiiyak tayo. Naranasan natin yan Naiiyak tayo dahil doon sa ating emotion Pero hindi dapat doon natin nahihinto. Hindi natin inaalis yung emotion Emotion is a gift from God Diba? Pero kapag nandun lang sa paiyak-iyak, yung tinatawag nilang crocodile's cry, diba? Para kang peke, diba? Ganun. Pag ganun pa, si mga bata, si AJ, ganun, please, ganun pa Pagkatapos, gagawin mo ulit-ulit ginagawa mo, hindi yung repentance. Repentance is not when you cry, but when you change, mga kapatid. Lahat naman ng nasusukol, nahuhuli sa pagkakasala, talaga namang umiiyak Diba? It's not when you cry. It involves turning away from sin. Ang tunay na pagbabago, ito yung ginagawa mo noon, nagsisisi ka, okay, isama natin yung pagsisisi, yung remorse. Pero, ang tunay na pagbabago, tumalikod ka sa ginagawa mong kasalanan. Kung nandun ka pa rin sa pamumuhay na yon, hindi yun pagbabago. Hindi yun pagsisisi, mga kapatid. Patuloy mo pa rin ginagawa ang iyong kasalanan. Repentance is turning from. Tandaan niyo repentance, Repentance is turning from unbelief, rebellion, sin. Ang pananampalataya is turning to. Turning from, umalis ka doon, then yung pananampalataya sa Panginoon, turning to. Yun yung ibig sabihin nun. You cannot genuinely do one without the other. Hindi pwedeng wala yung, kaya nga mag-asawa yung repentance at saka pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin nananampalataya ako sa Panginoon pero hindi ka nagre-repent. Walang pagsisisi. Hindi pwede. Oh, I believe in God. Tapos walang pagsisisi. Hindi mo naintindihan na ikaw ay makasalanan. Hindi mo naintindihan na kailangan mo ang Diyos. Hindi mo naintindihan na ang buhay mo ay in rebellion against God. Walang ganung pananampalataya. It is important to remember that we receive salvation by means of faith alone,
But genuine faith is tied with repentance. Faith is the conduit to receive God's gracious gift of salvation. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, wala nang iba. Malinaw yun sa Biblia eh. Pero yung pananampalataya na yun, may kaakibat na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Repentance. Sabi ng Mark 1:15, anong sabi ng Mark 1:15? The full gospel response, sabi ng Panginoong Jesucristo, repent and believe. Kaya pala sinasabi, dati na parang nalilito, bakit repent and believe? Kasi pala, pag nag-respond tayo sa gospel, automatic, mayroong repentance na nangyari dapat. Yun yung ibig sabihin nun. Repent and believe the gospel. Repentance without faith leads to despair. Okay, nagsisi ka lang, pero walang pananampalataya, hindi ka ligtas. You are in despair. Walang hope. Pero faith without repentance becomes mere intellectual agreement. Parang nag-agree ka lang sa isip mo. Oh, sige, makasalanan ako. Oh, sige, kailangan ko si Jesus. Parang nag-agree ka lang sa isip mo kasi walang repentance. Yun yung ibig sabihin natin, you cannot genuinely do without the other. Ang tanong, which comes first? Faith or repentance? Ano kaya ang nauna? Faith or repentance? No? Pinag-aralan ko to, ano ba talaga nauna? Faith or repentance? Yung iba, ang sabi, nauna muna yung repentance, tapos saka ka mananampalataya. Yung iba naman, nauna yung faith, bago yung repentance. Faith and repentance are concurrent, ibig sabihin sabay. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Bakit natin sinabi yung mga kapatid? Repentance and faith are distinguishable but inseparable aspect of conversion. Pwede mong i-distinguish, ito yung faith, ito yung repentance. Pwede mong i-distinguish, pero hindi mo pwede siyang paghiwalayin. It's inseparable. They occur together as one response to the gospel. Sabi nga ni Martin Luther, we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Naligtas ka dahil sa pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yun, maraming kaakibat yun. Maraming kasama yun. May kasamang pananampalataya. May kasamang repentance yun. Yung pananampalataya natin. Para maintindihan natin lalo, imagine a coin, mga kapatid. Andyan, nilagay natin dyan. One side is repentance, the other side is faith. You cannot have one side without the other. Diba? Hindi ka pwedeng bumili sa tindahan. Si Jose Rizal lang yung nasa, wala yung kabila. Ganun ang respond natin sa gospel. Magkasama ang faith at repentance. Faith and repentance. Repentance is emphasized when the audience needs to recognize their guilt and turn from rebellion. Ngayon, bakit minsan, pag nagbasa tayo ng Biblia, imbis na believe ang sinasabi, repent. Eh di ba we are saved by faith? It depends, mga kapatid, kung sino yung audience. Andiyan pa ba kayo? Pwede mong i-emphasize ang repentance kung yung mga tao, kunwari, alam na nila yung gospel. Alam na nila yung gospel, kilala na si Jesus, naiintindihan nila, pwede nating i-emphasize yung repentance. Kasi nga, repentance is what? Repentance is emphasized when the audience needs to recognize their guilt and turn from rebellion. Eh, nagre-rebelde lang sa Diyos eh. Alam na, katulad na yung mga Jews, nakita nila si Jesus, nabasa nila si Jesus sa Bible, di ba? Alam na nga nila, darating ang Messiah eh. They are living in rebellion against God. Kaya mapapansin natin sa New Testament, lagi ina-emphasize, repent, repent, repent. Kasi they are living in rebellion. Pero that's how we respond to the gospel. Repent and believe. Their immediate need was repentance. The emphasis changes according to the spiritual condition of hearers. If repentance is turning away from sin, then it is not just necessary element of genuine faith, but continual posture. Kung mahalaga ang repentance, mga kapatid, hindi lamang to one time. Nagrepent na ako doon Hindi na ako magre-repent later on. Hindi. Araw-araw tayo nagre-repent.
Araw-araw tayo nagsisisi sa ating mga ginagawang pagkakasala laban sa Diyos. It is a continual posture of believer's heart. We must deny ourselves daily, sabi ng Biblia. Araw-araw. Ito'y kasalanan. Ito'y pagre-rebelde sa Diyos. It is a decisive reorientation towards God. Yun ang repentance, mga kapatid. Talagang tatalikod ka sa kasalanan at haharap ka sa Panginoon. Decisive means able to make choice quickly. Pag sinabing repentance, decisive. Ibig sabihin, hindi mo pinagpapawalang bahala. Marami sa atin, nadinig ko yung message ni Pastor. Tinamaan ako. Pero saka na ako magbabago. Ano pa, ini-enjoy ko pa, Pastor. Medyo okay pa. Ini-enjoy ko pa yung aking buhay. Saka na ako babaguhin yung aking mga ginagawa. Hindi yung repentance. Ang tunay na repentance is decisive. Ibig sabihin, you are able to quick make decision. Therefore, delayed repentance is not repentance. Pag pinapatagal-tagal mo yung repentance, yung pagsisisi, bukas na lang, Pastor, sa makalawa na lang ako magre-repent. Hindi yung repentance. Walang repentance na ganun. Ang repentance is decisive. True repentance is decisive. It responds now, not later. Walang repentance later. Kung meron pa tayong mga ginagawang kasalanan laban sa Diyos, ang pagsisisi ay ngayon na. Hindi bukas. If someone keeps delaying repentance, it reveals that the heart has not yet truly turned. Pag dinidelay-delay niya, bukas na lang. Hindi pa nababago yung puso mo. Yun ang ibig sabihin natin doon. If a man walking east and decide to go west, anong nangyari sa kanya? I turn around. Begin walking in faith. Sa pagsunod sa... Dati rin rebellion ka eh. So ngayon, tumalikod ka sa kasalanan, humarap ka sa Panginoon. These are distinguishable but inseparable action. Acts 20:21, sabi dito mga kapatid, solemnly testifying to both Jews and Greek about repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. Nakita niyo yung two important elements of conversion, repentance and faith. Pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Panginoon, sa Diyos, sa pananampalataya. Repentance emphasizes the negative aspect. Pag sinabing negative aspect, yung turning from sin. Tumalikod ka eh. Yun yung repentance. Then, faith emphasizes the positive aspect, trusting Christ. So nakita niyo yung dalawang aspect. Repentance, tumalikod ka. Hindi pwedeng hindi. Pag sinabi sa iyo, believe in the Lord Jesus Christ, lahat tayo ay makasalanan, pupunta tayo sa impyerno, kailangan nating aminin tayo na magkasala. So the moment na nadinig mo yon, kailangan mo mag-repent, makasalanan ako, Panginoon. Kailangan kita. Nandun na yung element ng repentance, nandun na yung element ng faith. Kaya hindi pwedeng paghiwalayan. So ito yung order, mga kapatid. Order of conversion. Grace through the gospel, pinreach yung gospel. Anong nangyari? Ang banal na Espiritu, Spirit works in the heart. Kukonvict tayo ng banal na Espiritu through the gospel, through the power of the gospel. Then repentance and faith together, then magkakaroon ng justification. Ganun ang nangyari. Preaching of the gospel, tandaan natin, the gospel is the power of God for the salvation of everyone. Then yung banal na Espiritu kikilos sa ating mga puso sa pamamagitan ng salita niya. Then, pagkatapos noon, anong mangyayari? Magkakaroon tayo ng repentance and pananampalataya at magkakaroon tayo ng justification. Yun yung order. So, paano natin i-apply yun? No? Move beyond feelings to action. Tandaan natin, ang tunay na repentance, hindi lamang feelings. Move beyond feelings towards action. Kailangan sumunod tayo sa Panginoon, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi lang po, Lord, tinamaan ako, Lord, kinikilabutan ako. Okay yun eh. Feelings are gifts from God. Pero dapat we should go beyond feelings.
Okay, naranasan mo yung pagbabago, naiyak ka, hanggang doon na lang. Kaya hindi ako believe doon sa paiyak-iyak doon sa, di ba, maraming mga ganong charismatic movement eh. Galing ako ron, no? Mula pa pagkabata eh. O pagkatapos umiyak, di ba, tutumba, iiyak, pagbangon, ganun pa rin. Di ba? O, inuman tayo mamaya ah. Di ba? Kanina lang nakita kita, nagtatumbling-tumbling ka dyan eh. Di ba? Wala akong kabilib-bilib sa ganun eh. Di ba? Tumumba ka tapos kung ano-anong parang kang sinapian. Tapos pagbangon mo, toma na tayo mamaya. Parang kakaiba ka, di ba? Hindi ako nabilib sa ganun eh. So move beyond feelings towards action. Feeling sorry is not repentance. Yung parang feeling mo sorry, nagkasala ka. Yun yung initial. Merong stir up eh. As what concrete step of obedience must I take today? Diba? Okay. Feeling mo, nagkasala ka, feeling mo, nasaktan mo ang Diyos. Dapat you go beyond that. Anong gagawin ko ngayon? Nasaktan ko ang puso ng Diyos. Nagkasala ako sa bagay. No? Nagnakaw ako, nagsinungaling ako. Anong gagawin mo? Anong action na gagawin mo today? Number 2, turn decisively, not gradually. Repentance is a decisive break, not a slow drip. If the Spirit is convicting you, respond immediately. I know, tinamaan kayo ngayon mga kapatid. Anong gagawin natin? Hanggang doon lang ba? Hanggang doon lang sa tama, ay pastor, tinamaan ako. Ano ngayon? Di ba? Decisive action. Dapat, if the Holy Spirit is convicting you, respond immediately. Lord, sige po, babaguhin ko na. Lord, aalisin ko na. Lord, ikakat ko na yung relationship. Lord, hindi ko na iti-text. Lord, hindi ko na tatawagan. Pukamit naman. Lord, aalisin ko na yun. Gabi-gabi, ginagawa ko yung bagay na, Lord, aalisin ko na. Lord. Hindi lang puro tinamaan. Hindi pwedeng hanggang doon na lang tayo, mga kapatid. Ano pa? Identify the sin you must turn from. Kasi pag hindi natin ina-identify yung kasalanan, hindi natin binabago eh. Ano yung kasalanan? Kasi pag nanalangin tayo ng repentance, ng confession minsan, kapag gabi nagpe-pray kami mga mag-anak eh, may toka eh. Minsan magpe-pray lang, kabisado na eh. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Nagiging routine na lang eh. Tayo, pag nanalangin tayo personally, hindi naman natin kailangan corporate prayer, tapos isa-isahin mo yung mga kasalanan mo. Hindi naman ganun. Personally, kapag nanalangin ka sa Panginoon, confess mo yung mga kasalanan. Identify. Kasi hindi natin mababago kasi pag hindi natin na-identify eh. Kung hindi mo alam na kasalanan yung ginagawa mo kanina, paano mo papaguhin yun? Identify the sin you must turn from. Be specific. Name the sin, confess it, renounce it. Repentance is not vague. It is intentional and targeted. Hindi ang repentance hindi vague. Patawad po sa lahat ng aking mga kasalanan. Saan doon? Paano mo mababago? Hindi mo naman in-specify. Aking pong pagsisinungaling, Lord. Yung aking pangungupit sa kumpanya. Yung aking, yung lahat na ginagawa, humingi tayo ng tawad. Pangatlo, panghuli, the blessing of repentance. Ano bang ngayong mangyayari sa atin? Acts 3:19, anong sabi? Therefore, repent and return so that your sin may be wiped away in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Yung word na your sin may be wiped away at saka that times of refreshing may come. God forgives repentant sinner. So that your sin may be wiped away, the phrase wipe away from the Greek word ekalepo, ibig sabihin po na was used of erasing writing from documents or removing a debt from a record. Pag sinabing ekalepo, inalis eh. Binubura, parang binura, aalisin mo talaga, walang record. Was used for erasing writing from a document. Yung ngayon, yung modern natin, parang pambura. Ganun din yung ginagawa noon. In ancient time, ink often remained on the surface of the papyrus.
Yun yung unang panahon, yung gamit nila, no? Papyrus. Allowing it to be wiped off completely. So itong ekalay po, talagang mawawala. Kasi pagka gumamit ka ng papyrus, nandun pa yung ink eh. No? Kahit parang burahin mo pa. Pero yung pag ginawa mo yung ekalay po, talagang wala na. So ganoon ang mangyayari sa atin. Mawawipe away daw yung ating mga kasalanan kapag tayo ay nagrepent sa harapan ng Panginoon. Sabi dito, Peter is teaching that when sinners repent and turn to God, He graciously forgives them. Their sin is not merely covered or ignored, but are removed from God's record. Ang ganda nun, mga kapatid. Lahat ng ginawa mo, nagrepent ka sa harapan ng Panginoon, you confess all your sins before God, ang sabi ng Biblia, mawawala, wipe away. Wala na. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 13 love does not keep records of wrong. Yung mga mali mo, hindi na nakasulat. Minsan naaalala mo pa eh. Parang ikaw, pinatawad ka na sa iyong mga utang, no? Wala na yung utang mo. For example, may nagkautang ka sa isang tao. Sabi sa iyo ng isang tao, wala na. Wala ka ng utang. Huwag mo nang alalahanin yun. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw naman, naku, meron pa akong utang. Naku, kailangan kong bayaran, kailangan pagtrabahuhan. Binayaran. Wala na nga eh. Pinatawad ka na sa iyo. Ganon din yung concept na to. When we repent, mga kapatid, lahat ng kasalanan natin wipe away. So yun yung unang blessing ng repentance. Repentance does not earn forgiveness. Rather, it is God's ordained response through which the sinner receive God's gracious pardon. Hindi naman, it's not meritorious yung repentance. It doesn't earn salvation. It doesn't earn forgiveness. Pero ito yung inordain ng Diyos na pamamaraan para tayo mapatawad. It doesn't earn anything kasi grace ng Panginoon yan eh. It is not meritorious. God removes the guilt of sin. Una, anong mangyayari sa atin? God forgives repentant sinner. Patatawarin. Naalala natin yung kwento natin kanina, di ba? O, pinatawad na eh. Nakita ng lolo niya eh. Pero pinatawad na eh. Kailangan lang lumapit eh. Anong sabi? Kaya nga sabi ng 1 John 1:9 eh. Anong sabi niya? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse from all unrighteousness. Hindi some, kundi all unrighteousness. Pangalawa, God removes the guilt of sin. Hindi lamang patatawarin sa lahat ng kasalanan, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Listening, mga kapatid? Kundi anong sabi ng Biblia? Mawawala din yung guilt. Aalisin din ng Diyos yung guilt. When Peter says that sins are wiped away, he is speaking not only of forgiveness, but also the removal of the sinner's liability before God. Sin produces guilt because we have violated God's holy law. Many people carry the burden of guilty conscience, trying to silence it through good works, religious success, or distraction. Yet, only God can remove guilt completely. Minsan, ganoon ang ginagawa ng maraming tao eh. Nagpapakarelihiyoso para mawala yung guilt. Gumagawa ng mabuti para mawala yung guilt. Pero ang Diyos lang ang makakapag-alis ng guilt sa atin. Sabi ng Biblia, Colossians 2:13-14, through repentance and faith in Christ, the record of death is canceled. The conscience is cleansed. Believers declared righteous before God. So anong nangyari sa atin? Pag lumapit tayo sa Diyos, nagrepent tayo, nanampalataya tayo sa Panginoon, nalinis yung ating konsensya. The repentant sinner no longer stands condemned because Christ bore the penalty of sin on the cross. So, pag umarap tayo sa Diyos, wala na yung guilt. Repentant tayo, ha? Meron tayong repentance and may pananampalataya. Wala na yung guilt. Aalisin ng Panginoon yung guilt feeling sa atin. Kasi nga, binayaran na ng Panginoon eh. We're trying to pay, doon sa ginawa na ng Panginoon, ay bayad na nga eh. Kaya nga sabi natin, it is finished. Di ba? The victory is won. Tapos, nandun pa rin yung guilt natin. Ano pang benefit ng repentance? Lastly, God grants spiritual refreshment. No? Aalisin ng Panginoon, God will wipe away our sin. Pangalawa, guilt. Another benefit of repentance is God grants spiritual refreshment.
in order that times of refreshing may come from presence of the Lord. The word refreshing conveys the idea of relief, restoration, renewal, and revival. It pictures the cooling breeze that refreshes a weary traveler after a long journey. Naranasan na yun, pagod na pagod kayo sa trabaho, o kaya nag-travel kayo ng malayo, no? From Sharjah to Dubai, layo ah. Ano? Pagkatapos, ay sa traffic, talagang malayo. Pagkatapos, pag-uwi mo ng Sharjah, di ba? Tapos, medyo may AC, tapos may malamig na Coca-Cola. Parang refreshing, di ba? Di ba, kapatid? More than that. Yung bibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nagrepent sa harapan ng Diyos. Times of refreshing. Pagod na pagod tayo kakagawa ng kasalanan. Bigat na bigat tayo kakatrabaho sa ating mga guilt para mawala yung guilt natin. Nakakapagod yun. Kaya nga yung living by justification by works, nakakapagod. Yung topic natin about Galatians. Nabubuhay ka. You are trying to justify yourself, mawala yung kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nakakapagod yun. Pero kapag nagrepent tayo sa harapan ng Panginoon, merong times of refreshing. Sin leaves people spiritually exhausted. Kapag nagkakasala ang isang tao, parang ginagawa sa tao parang pagod na pagod. Ganun ang nangyayari sa atin. Spiritually. Burdened by guilt, enslaved by sinful habits, separated from God, lacking peace and joy. Minsan kapag gumagawa tayo ng kasalanan, paulit-ulit, ang nangyayari sa atin, nawawala yung joy natin eh. Yung sigla natin, nawawala, mga kapatid. Yung peace natin, hindi ka mapakali. Lagi kang tingin ng tingin sa kaliwa at sa kanan, parang hinahabol ng pulis palagi. Pero pagka tayo nagrepent sa harapan ng Panginoon, magkakaroon ng times of refreshing, yung joy, yung peace. Kahit na anong nangyayari sa paligid, may kapayapaan ka kasi ayos ka sa harapan ng Panginoon. David experienced this after his repentance. Diba? Alam naman natin ang nangyari kay David. Diba? Nagkaroon siya ng adultery kay Bathsheba. Anong nangyari sa kanya? Lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Nawala kasi yung joy eh. Kapag nagkakasala tayo, nawawala yung joy. Nawawala yung peace. Sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. Ultimately, Peter may also be pointing forward to the future restoration that Christ will bring when He returns. Ultimately, yung refreshment na sinasabi ni Pedro, mga kapatid, ay yung pagdating ng Panginoon. Lahat tayo marirefresh. Sabi nga, sa langit, wala na yung pag-iyak, pagluha, wala nang sakit. Merong ultimate refreshment through communion with the Lord. So, anong gagawin natin doon? Stop carrying guilt. God has already promised to wipe it away. Meron bang guilty feeling, tapos nagrepent ka na sa harapan ng Panginoon? Hiningi mo na ng tawad yung mga kasalanan na yon, pero nandun pa rin yung guilt. Tandaan natin yung pangako ng Panginoon, patatawarin tayo, lilinisin sa ating mga kasalanan. Many believers live forgiven but not free. Diba? Pinatawad ka na eh. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Pero namumuhay pa rin sa gapos, sa burden ng nakaraan. Bring your guilt, shame, and hidden burdens to Christ and let Him cleanse your conscience. Let me close this message, mga kapatid. Acts 3:19, ulitin ko. It's not merely a command, it is an invitation. It's an invitation. A paanyaya from the heart of God. Anong sabi ron? Ulitin natin. Repent and return so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Repentance is not God pushing you away. Akala natin pag repentance, God is pushing us away. It is God drawing you near. Gusto ko niyang lumapit sa Kanya. It is His invitation to lay down your burdens, your guilt, your rebellion, and your self-reliance, and to step into His
refreshing presence. So today, if you hear His voice, do not harden your heart. Come to the waters. Come to the Savior. Come, be refreshed. Amen? Let us all stand. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord God.